Ason, salamat. Makinig ka sa paliwanag ko. Hindi. Ikaw ang makinig. Magdadalawang araw nang hindi pinapayagan ni Tio Vicenteng lumabas ng bahay si Maruha. Binabantayan na parang salarin na sinintensya ng garote. At dahil yan sa kapusukan mo, maawa ka sa pinsan ko. Kung talagang mahal mo si Maruha, kahabagan mo ang kanyang kalagayan. Ason, ito na ang kauli-hulihang pabor na hihingin ko sa'yo. Gabriel, magising ka sa katotohanan. Wala nang pabor. Wala nang pag-asa. Tapos na. Tapos na ang kabaliwang pinagpapasasaan ninyo. Ason, ibigay mo ang sulat na ito. Ayoko. Ipinapangako ko. Hinding-hindi na kita gagambalain pagkatapos ito. Ibigay mo ang sulat na ito kay Maruha. Kahit na anong pagbabantay ng mga anghel sa langit, hindi kayo kayang pigilan sumuong sa inyong kapahamakan. At pati ako'y ginagamit inyong instrumento ng inyong kapusukan. Huwag ka nang babalik dito, Gabriel, maski kailan. Salamat. Patawarin ako ng Panginoon. Pinakamamahal ko. Huwag mong akalain na ikaw lamang ang nalulunod sa napakatinding dalamhati. Sa bawat saglit na ipinaghihiwalay tayo, unti-unti rin akong binabawian ng buhay. Walang dahilan para pumintig pa ang puso. Walang katwiran upang harapin ang mga pagsubok ng dumadaang araw. Ngunit huwag mo rin isipin na ang pagpipighating ito makakahadlang sa aking pagmamahal para sa iyo. Maruha, habang lalong nagiging mabangis ang ating mga kalaban, ay lalo akong tumatapang. At sana'y hindi rin mawala ang iyong kaloobang panindigan ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Hindi natin alam kung saan hahantong itong ating pagmamatigas. Hindi rin natin masasabing kasing timbang ang kaligayang ating inaasam sa dami ng mga taong mahal sa atin na ngayon ay sinasaktan. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinaglalaban ko pa rin ang ating pagmamahalan. Sana'y kahit papaano, sagutin na ng Panginoon ang ating mga dalangin. Nagmamahal, Gabriel.